Ayun na nga po at nakakasyak na balita ito dahil ayon po dito kay Senador Amy Marcos mismo, pinsan po niya yan, ay tumakas na rin daw po si Martin Romualdez. Yan po ay ayon kay Senador Amy Marcos. So talagang ganun lang. Nauna si Saldico na magka-partner in crime yan, dalawang yan. Ngayon, sumunod pala itong si Martin Romualdez. Yun nga po yung sinasabi ko dati pa na pwede lang po magnakaw talaga na magnakaw itong mga ito tapos tatakbo lang po abroad yan. Dahil may mga bahay po sila yan sa mga ibang bansa. At gamit ang pera ng bayan. Napakawalang hiya nitong mga taong ito. Sobrang ang kakapal ng mga atay nitong mga ito. So ngayon ay yan ang i-challenge natin ngayon ang gobyernong bangag na ito kung papaano nila ngayon mapauwi itong si Romualdez at saka itong si Saldico. At kung hindi wala silang gagawin ngayon, talagang tama yung sinasabi ni Saldico na ang mastermind talaga diyan sa nakawan ay mismong si BBM. So ngayon, anong ibig sabihin ng tumakas na si Romualdez? Talagang guilty. Talagang nagpasasa na siya sa pera ng bayan at talagang maliwanag na talagang pinagnakawan nila ang kaban ng bayan. Silang dalawa yan ni Saldico at kasama na rin siyempre si Bangag. Sinabi na nga ni Saldico, kumanta na nga si Saldico eh. So yun ang nakakalungkot at sigurado po ako na hindi mapapanagot yung mga yan. Wala pong katuturan ito. At kagaya nito, investigasyon sa Senado, lalo na itong Lacson na ito, lumabas po na nakipag-usap pala itong si Lacson sa mga diskaya. See? Ang tanong na lang po, Senador Lacson, ang tanong ko, magkano? Magkano ka? Talagang wala kang mapipili dito sa mga hayop na to. Kung ano-anong sasabihin nyo kay Marcolita, na pinagtatanggol ni Marcolita si Diskaya, na hindi nyo naman alam kung ano ang pinupuntos doon ni Marcolita. Ngayon, ikaw mismo ang lumabas, Lacson, na nakipag-usap ka, nakipag-meeting ka. Anong ibig sabihin nun? Ano yun? Hi, magaganon ka lang? Kasi yun daw sinasabi, nagkakon lang daw sila. May picture kayo. Ang ganda ng ngiti mo. Ang ganda ng ngiti ng mga diskaya. So natural, sabi siguro, blue ribbon na ito. Sigurado na tayo rito. So ang tanong na lang dito, magkano? Dami-dami talagang mga kababalaghan dito. Ang dami-dami mga kababalaghan. So, kagaya kung natatandaan nyo ito si Rapi Tulfo, di ba? Galit na galit doon kay Mil Robles sa PCSO. Nagkandak ng investigasyon. Galit na galit. As in, galit na parang gustong manakit. Tapos kinabukasan lang. Ang bait na niya kay Mil Robles. Magkano ang dahilan? Huwag nyo kaming pinagloloko. Ayong dalawa ni Pimentel, magkano ang dahilan? Puro lang kayong mga ginagamit ninyo yung pagiging senador ninyo. Pagiging politiko ninyo.
para mag-imbestiga na mag-imbestiga, tapos aarigluhin lang pala kayo. Ang kakapal ng mga abdo ninyo. Sana nga malaso na kayo, mga hayop kayo. Nakakabwisit lang. Tapos itong Rapitol po, mga taga Mindanao, alam nyo na, itong Rapitol po ay nag-abstain doon sa kanyang sabotuhan dyan sa kung iha-house arrest ba si Pangulong Duterte. Siya abstain siya dahil gusto raw niya mapatunayan muna na may sakit talaga si President Duterte bago siya magboto ng yes. Pauwiin. Anong i-expectin mo doon sa 80 anyos? Walang sakit? Napakabobo. Talaga na, sa totoo lang, itong mga tolpo na ito, mga bobo rin ito eh. Ha? Yung isang tolpo, sasabihin, pwedeng baliin yung batas. Ito naman gagong ito. Sasabihin niya na gusto raw niya muna mapatunayan na may sakit si Duterte bago siya bubuto ng yes. Pero ganun pa man, kahit na hindi pumabor, hindi bumuto ng yes, 15 senador po ang bumuto para pauwiin si President Duterte. I-house arrest na lang. Mabuti pa nga si Meg Subiere. At hindi ba nila kaalyado dyan ngayon sa Senado? Pero bumuto ng yes pauwiin kasi nga yung tatay din daw niya ganyan na. Ha? Nag-uulya din ng araw. So talaga naiintindihan niya. Sino pa ba yung mga majority leader pa na bumuto? Basta 15 po sila. O ngayon, bakit nung butuhan na yan, wala dyan si Amy Marcos? Doon sa butuhan na yun. Ilan silang absent? Ay, nako. Ang dami talaga mga plastic na mga tao. Mga urukan. Talagang sarap sindihan ng mga hayop na ito. Grabe. Ayan. Kanya-kanya na pong sibatan. Kanya-kanya ng layasan. Pagkatapos sila mangulimbat ng mga ulimbat ng pira ng bayan at ngayon naiwan itong mga kababayan natin na patuloy ang pagdami ng gutom na gutom nating mga kababayan. Nasundan pa nitong lindol sa Cebu. Talagang nakakapangilabot na makita sa television yung yung kalagayan nitong mga kababayan natin dyan sa Cebu. Napakahirap na nga ng buhay nila. Lilindulin pa yung mga bahay nila ngayon kung saan-saan sila nagsusumiksik. Tapos kayo naman, walang tigil sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Kaya ang nagiging resulta, napakarami nating mga kababayan ang walang masaing. Kaya sana itulot ng Diyos na magtagpo na ang landas natin. Dahil sinasabi ko naman po sa inyo, hindi ko palalampasin ang pagkakataon na yon kung sakasakalit makita ko kayo. Alin sa inyong mga kawatan. Sana nga lang ay magtagpo ang landas natin. Sinasabi ko rin po ito. Hindi po ako mangingimi na i-live ko dito sa channel ko kung papaano ko gilitan itong mga ito. Maniwala kayo. Nakakagalit na. Sobra. Tapos ngayon, itong bangag na ito, paimbestiga daw ng paimbestiga ang hayop na ito, kunwari lang ICI niyan. Wala po. Ngayon nakikita na po ang resulta.
Kulang na lang sabihin ni Mayor Magalong na sangkot si BBM. Hindi lang niya madiretso. Pero sa kanyang puntos, sa kanyang mga pinupuntos, nandiyan naman po yan eh. Hindi ko na po kailangan ipanood pa sa inyo kasi nakakatamad naman po eh. Ipanood pa. Kulang na lang sabihin niya na ang talagang mastermind talaga ay si Bangag. Yun din ang sinabi ni Saldico, di ba? Which is, sino nga ba talaga ang mastermind yan? Di na, natural yung pumipirma. O, pinirmahan niya. Di ba sabihin, kasabwat siya. Ano yan? Basta pinirmahan niya dahil sa katangahan niya, ganun ba? I don't think so. Pinirmahan yan, hati-hatian nila ang pira dyan. Yan ang totoo. Kagaya nito, tingnan nyo. Ilang helicopter, ilang aeroplano ang pagmamayari ni Saldico. Tapos ngayon, yung bilyon-bilyon na kinulimbat itong hayop nito, bigla na lang sisibat. Dapat ipakita ng Administrasyong Marcos na ito na talagang seryoso sila. Pauwiin nila rito si Saldico. At kung totoo man yung sinasabi ni Amy Marcos na sumibat na rin daw si Martin Romualdez, dapat pauwiin na rin yan. Hindi po sa akin galing yan. Galing po mismo yan kay Manang Amy Marcos. Sumibat na nga raw po. Kaya grabe itong kakapal na mga atay nitong mga hayop na to. Magantabay lang po kayo. Ha? Malay natin. Yung pag nakaikot-ikot ako dyan sa Maynila at baka yung iba kasi dyan, mayroon akong nabalitaan na yung isa dyan nagpapabida-bida na kunwari nagkukanyan, nagpapakita sa mga municipalities, mga barangay na tinitingnan niya kuno yung mga ghost project na yan at saka yung mga substandard na project. Politiko po ito na isa ring kawatan. Sana nga po sa pag-ikot-ikot ko rin po dyan, magtagpo na tayo. At hindi ko ma-imagine kung anong gagawin ko sa inyo. Talagang walang salita na magiging katapat kung ano yung gagawin ko sa inyo. Kung nako, Diyos ko, patawarin ako ng Diyos. Subalit, kailangan kong gawin na sunugin ko kayo kasama yung mga kaluluwa ninyo. Tingnan mo. At ayon nga dito sa kay Amy Marcos na umalis daw yung bunjing, pumalit naman daw yung bujing na speaker. Ewan ko kung anong mga pinaggagawa nitong mga ito. Sana binubuwag na lang talaga yung kung sino man yung presidenteng manalo sa susunod ay palagay ko huwag nang mangimi na pagpapatayin na itong mga kawatan na ito. Tingnan mo yun, nag-iimbestiga si Lacson kay Diskaya, tapos ngayon nakipagkita kay Diskaya. Sabi siguro ng kanyang puon, kipagkita ka ron, may bilyones pa yan si Diskaya. Imaginin mo 206 billion ang pera ni Diskaya. So, maano ba namang mabigyan ito mag-amo ng tig 1 bilyon? Bali, wala pa yun sa 206 billion na pera ni Diskaya.
Kaya siguro nakipagkita ang gago. Puro imbestiga kayo ng imbestiga. Habang nag-iimbestiga kayo dyan, yung nilalamon ninyo, pagkamahal-mahal, kami ang nagbabayad ng mga Pilipino sa mga nilalamon ninyo dyan. Nakakapal din ang pan. Sana mabulunan na nga lang kayong mga hayop kayo. Anyway, bago po mag-init ng husto yung ulo ko at umiiwas na po muna ako sa pag-iinit ng ulo. Dito po muna tayo sa kwan. Dito po sa mga subscriber ko na nandyan sa Metro Manila. Opo, narinig po ninyo, subscriber ko po na nandyan sa Metro Manila. Kung halimbawa, kasi actually po, may mga, marami po nag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV na mga kasambahay po na nandyan po sa Metro Manila. At yung iba po ay siyempre hindi man sila kasambahay, marami din po tayong subscriber na hindi kasambahay, pero nandyan din po sila sa Manila. Ang ibig ko pong sabihin ay kung kaya nyo lang din po kung kaya lang po ninyo na halimbawa kung ang inyong pinapasukan halimbawa ay yung mga matataas na building dyan, di ba? Ang tataas po ng mga building dyan, lalo na yung mga condominium dyan, baka nandyan po yung mga boss ninyo nakatira at kayo nga po ang kasambahay dyan, ay baka naman kung kaya lang sana na pangsamantala ay umalis na muna kayo. Ganon din po doon sa mga hindi naman kasambahay, lalo na mga nag-oopisina. Mayroon po rin na tayong subscriber na nandyan. So, kung pwede sana, ay either kung ang pinapasukan ninyong opisina o pinapasukan niyo bilang kasambahay ay yung matataas nga na building, palagay ko, huwag nyo nang isipin kung yung kailangan nyo, kasi wala kayong kikitain kung mawala kayo dyan. Palagay ko, huwag nyo na muna sigurong isipin na mawawalan kayo ng kita. Ay kisa naman po ito sa yung datnan po kayo ng the big one. Di po ba? Ayun pong sa Cebu, 6.9 ba yun? 6.5 yung, yung lakas po ng lindol na yan. At ang the big one po, babaybayin po niya yung buong Metro Manila na yan. So, yung big one po na yan sinasabi nila ng PBORCS ay may posibilidad na either bubuka, lalamunin lahat ng buong building na yan, or kung ano man, baka itumba yung mga building na yan sa lindol. Yun po ang inalala ko. Magmula po kagabi yung napanood ko nga sa Channel 7 na yun, the big one na yan. Hindi man daw nila malaman kung ano yung eksakto, pero matagal na pong pinag-uusapan yan. At sinasabi po ng PBORCS na may mga indication na nga raw po. So kung ganun, ay kaya nga gusto kong itapik ito para sa mga subscriber ko. At kung maaari, siguro mas maganda naman siguro yung kahit wala tayong kita, kung umuwi tayo sa probinsya ninyo, kahit wala na kayong kita, at least palagay ko naman ay mas maganda na rin yung kaysa sa okay lang kung halimbawa yung nadaganan kayo ng building, patay agad, okay lang yun. Pero yung ang hindi okay doon, halimbawa, nadaganan kayo, nadaganan ninyo, paa, kamay, putol, tapos buhay kayo, hindi po ba ang pasakit lang po ninyo at mga gastos ninyo ay talagang matuturta ang ulo ninyo.
So, yun po ang sinasabi ko na palagay ko mas maganda na rin yung papaano, kahit papaano na naghihirap kaysa naman sa mamatay ka dyan or either maging casualty ka dyan na kung ano ang sira sa katawan mo, paa o anong pa man dyan, di po ba? Pero siyempre kayo pa rin po ang magdedesisyon kasi sarili niyo naman po yan at hindi ko naman po kontrolado yung desisyon niyo siyempre. Sa akin po dito ay paalala ko lang po. At noon pa man, ilang taon na po yung pinag-uusapan yan, yung the big one na yan, na mula yan, Antipolo, Manila, hanggang Laguna, yung basta marami pong dadaanan yan, at may Marikina na yan. So, parang kung iniisip ko, nangingilabot ako, paano na kung may subscriber akong madamay. Yun po ang inaalala ko. At okay lang, magkamatay lahat yung mga nandyan. Sana kung politiko na kawatan. Ay, ang problema po yung mga taong naghahanap buhay lang na pampakain nila sa kanilang pamilya at pampaaral nila sa mga anak nila. Tapos mangyari ay kung anong disgrasya ang abutin nila, yun po nakakapangilabot eh. At yun po, ngayon pa lang po iniisip ko na yan. Na parang ang sakit pag nangyari yung ganun. Pero talagang, ewan ko pero mahirap kasi kung ilalagay ko yung sa sarili, yung sarili ko sa inyo, na kung saan halimbawa ako lang ang inaasahan ng pamilya, anak, magulang na kasali na dyan, at saka kung ano pa, na ako lang ang inaasahan sa halimbawa, siguro parang magdadalawang isip ako na aalis at baka talagang hindi ako aalis kung ako ang nakalagay sa kalagayan ng mga ganitong mga breadwinner. Dahil nga po, wala, lalo na kung siya lang ang inaasahan na naghahanap buhay, palagay ko po ay talagang makikipagsapalaran talaga. Yun po ang napakasakit sa nangyayari sa bansa natin, na pagkatapos sa nakawin ng mga politiko ang pera ng bayan, baka wala na nga pangtulong sa ating mga maaapektuhan ng dabigwan na yan. So, yun po ang doon. Malaking katanungan kung matutulungan ba ng gobyerno itong maapektuhan ng dabigwan na ito. So, masakit isipin. Pero sa kabilang banda naman ay kung halimbawa sa probinsya kayo, sa inyong sariling probinsya, ay pwede naman siguro kayo mabuhay din. At bakit nga ba hindi? Sa totoo lang po, kahit ako na may na masasabi kong pwede kong kainin ang gusto kong kainin, maliban sa kanin nga na matagal na po akong hindi kumakain ng kanin. At matagal ng panahon yon. At kinakain ko lang po ngayon, sa totoo lang, yung mga talbos-talbos. Talbos ng kani ay ng kamuti, talbos ng kangkong, malunggay, basta halos lahat po ng mga talbos ng kalabasa, tsaka yung bulaklak ng kalabasa, yan po, dinidinding ko lang po yan. Igigisa ko lang po ng tuyo. Yun na po pagkain ko. Makabili man po ako ng repulyo. At saka yung cauliflower. Pag iginisa ko lang po yan, lagyan ko lang po ng oyster sauce. Yun na po ang pagkain ko. Kasi hindi na po talaga ako kumakain ng kanin. Puro gulay na lang po ang kinakain ko. At kaya yun naman,
ay tiyak hindi nyo po kakayanin yung ganong style ko. Hindi nyo po kakayanin, sa totoo lang. At kasi nung una, ganon din po ako nung una. Ang hirap na hindi kumain ng kanin. Pero nung nasanay na po ako na puro gulay lang, puro mga talbos-talbos lang, pero karamihan po doon cauliflower talaga ang kinakain ko. As in, wala na po talagang pagkain, ay ang kanin. So, ang ibig ko po sabihin, kaya ako kinikwento ito, pwede pa rin po kayong sumurvive sa probinsya kaysa halimbawa makipagsapalaran diyan sa Manila, na kung saan po ay nanganganib ang buhay nyo dahil dyan sa dabiguan na yan. Okay lang po kung hindi yung mga building na matataas. Kung halimbawa yung single detached lang ng bahay, halimbawa yung sa mga subdivision, di po ba? Kung lang yan, kung minsan dyan, marami naman dyan yung hindi, wala nga second floor yan, iba dyan. At kung mag second floor man po yan, ay di hanggang second floor lang. At madali po kayong lumabas if ever. Pero ang problema nga po dito sa Dabiguan, ang sinasabi po, yung posibilidad po na bubuka yung isang porsyon at posibleng lalamunin ng buo yung lahat ng mga building dyan. So, papaano po? Yun po nakakatakot. At sabi ko nga po, sana ito na lang pang politikong ito. At magkataon sana na yung kompleto yung mga congressman dyan sa session nila. At tapos biglang bumuka yung kinatatayuan ng kongreso, di sabay-sabay silang nalunod sa hukay. Sana ganun ang mangyari, pero sana yung mga kawatan huwag naman sana madabay. At yung mga kawatan lang sana ang malibing ng buhay dyan. So yun po ang paalala ko lang sa inyo. At sa totoo lang po, ako lang po nagpiprepare ng pagkain ko. Yung mga talbos-talbos na yun, ini-steam ko lang po yan. Tapos mayroon akong suka. Tapos patis o di kaya bagoong, sausaw ko lang po yun. Yun po ang pagkain ko. Kaya ayoko naman pong magkaroon ng kwan. Tawag dito, ng kasambahay. Kasi kaya po ako nagluluto, wala po akong, doon po sa nagtatanong kung bakit ako pa ang kailangan magluto. Sa totoo lang po ay nakakahiya mga aminin, pero single po ako. Yan, nakakayang aminin yan. Wala po akong pamilya. Sa totoo lang po. At nagkaroon man ako dati ng girlfriend, ayun nga, pagkatapos mabilhan ng BMW, mabilhan ng Mercedes-Benz, ayun, sumibat na. Ganun lang po ang buhay. So, okay lang yun. O, at least ngayon, wala ako iniintindi. Wala na ako mabibilhan ng BMW. Kaya ako lang po nagluluto, steam lang na po yan, mga na yan. Ayaw ko naman po magkaroon ng kasambahay dahil mayroon po akong bad experience sa kasambahay. Hindi ko naman po nilalahat, ay nung time po na may kasambahay ako, ay akalain mo ba naman, ito i-share ko lang po sa inyo, pero wala pong halong pa nito, kung ano man. At huwag niyo pong isipin na naninira ako or what, hindi po. Di may kasambahay po ako dati. Di ngayon, sala yan. Ay kuminsan, nanonood din po ako. Balita lang naman po ang pinapanood ko. Di sala, ganyan. Siyempre, nakaupo ako, nanonood ng TV. Ay, ang gagawin ba naman kasambahay ko dati, ay maliligo. Tapos, hindi ko maintindihan kung bakit doon sa CR na paliguan niya ay nandoon na rin po katabi yung kwarto niya. Ayaw ko kung bakit nung pagkatapos niyang maligo, nakatapis lang ng tuwalya. Tapos ng tuwalya, tapos dadaan doon sa akin na nanonood ng TV,
Tapos, kunwari nahulog yung tuwalya niya. Ganon. Yun po ang bad experience ko. So, kinabukasan, dahil gabi nga yun, dahil nanonood niya akong balita eh. Lalabas siya, nakatapis lang. Kunwari, huhulog niya yung kwad. Siyempre, ubad yun. Ay, sabi ko, napailing na lang ako. Ay, sabi ko, isip-isip ko, ay, hindi pwede ito, baka mamaya, ay, madimonyo ako, mapatos ko. Diba? Kaya ang ginawa ko lang kinabukasan, sabi ko, so, ito nakako yung sweldo mo, tapos, ito pakako yung isang taon mo pa na sweldo ulit, pinaka-bonus mo. At di nagtaka. Imaginin mo, may isang buwan isang sweldo, sinulduhan ko, tapos isang taon na sweldo, binigay ko na rin sa kanya. Sabi ko, ito medyo umalis ka na lang muna, kako, dahil baka mamaya, yung ganyang style mo, mapatulang pa kita. Ay, ayaw ko kako ng ganon. Mabuti naman at nagsorry naman at inamin naman niya na talagang kaya naman daw niya nagawa yon dahil matagal na raw niya akong crush. Umamin. So sabi ko, wala namang problema doon. Sana, hindi mo lang ginawa kako yung ganon ay gagawin mo pa kako akong manyak. Huwag kako ganon. Anyway, yun. At least, maliban doon sa sweldo niya, mayroon pang buong isang taon na binigay kong advance sa sweldo niya. At least, walang samaan ng loob. Kasi nakapa na rin sa akin eh. Parang matagal-tagal na rin sa akin. Naka-4 na taon na yata siya sa akin. Kaya nung mga huling araw nga, ay medyo medyo paminsan-minsan ako ang umiiwas dun sa kwentuhan, nakikipagkwentuhan. Ay ako naman, dami-dami kong mga pinaggagawa. Minsan, marami kaming mga pinupuntahan ng mga staff ko rin. So, yun. Pag dumarating ako ng bahay, asikaso naman niya ako. At di ba naman niya ako asikasuhin eh, parang na rin siya nag-abroad. So, yun. At naging experience ako. Pero, yun po, ulitin ko lang po, mabalik lang po tayo doon sa The Big One ay basta ito po sa akin, paalala lang po. Dahil sabi ko po sa inyo na wala po akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng mga subscriber ko. Dahil magmula po nung kayo naging subscriber ko, hindi na po matatawaran yung pagmamahal ko sa inyo. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Salamat po.